Welcome sa ating online worship service. So, natutuwa kami, nakasama na naman namin kayo ngayong araw na ito upang purihin, sambahin, at makinig ng salita ng ating Diyos. So, ready na ba kayo? Yan. So, muli ako si Ate Abby. At ngayon, tayo ay magpapaumpisa sa isang panalangin. So, let's pray! Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kalakasan, sa panibagong buhay at panibagong lakas na ipinagkakaloob mo. Patuloy nga po na samahan nyo kami as we worship you today sa aming Kids Online Worship Service. At nawa, O Lord, marami kami matutunan at kami ay tunay na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyong pangalan. Thank you so much, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, meron tayong mga few announcements. So, una, muli, happy birthday sa ating mga December celebrants! Yay! Yan, salamat sa Panginoon sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong December. So, ngayon din, nais namin ipapatid sa inyo na sa January 18, yung susunod natin na Kids Online Worship Service. Pwede rin na kayo ay makapanood ng ating online worship service na ginaganap every Sunday. So, ito man ay sa Facebook page, YouTube, or Spotify natin. Pwede nyo yan. So, inaanyayahan din ng bawat isa na i-like, share, and follow yung ating Facebook page, Gospel Coalition Church. So, thank you so much! Araw na ito, tayo ay aawit ng isang familiar song sa bawat isa. So, alam niyo naman yung Joy to the World? So, madalas naririnig natin sa mga caroling or kaya madalas siyang pinapatugtog sa mga churches. So, ano nga ba yung meaning ng song ito? So, base sa mga liriko, nakalagay ito, Joy to the World, the Lord is come. At dahil nga dumating na ang Panginoon, tayo ay magpupuri, tayo ay magsasaya. So, let earth receive her King. So, siya ang ating hari. At nawa, andoon yung panalangin na let every heart prepare him room. Habang kagaya ng mga anghel na umaawit, singing praises to the Lord. Nawa, tayo din as we sing this song, talagang nandun yung joy. Sige nga, nasa yung mga joy ng mga bata. Yan. So, yung joy ng Christmas na ito ay hindi nakabase sa kung anong mga regalong marireceive natin. So, ito ay nakabase sa dumating na tagapagligtas, ang hari ng mga hari, the King of Kings, the Lord of Lords. So, sige, let us dance! So, hello mga bata! So, ang ating aawitin para sa araw na ito ay Joy the World. So, napakaganda nitong awit na to at alam kong familiar ito sa inyo. So, ating awitin ito na may pagtingin kung ano ba yung joy to the world. Sino ba yung tinutukoy kaya dito sa kaawit na to? Tama, ang ating Panginoong Jesus. So, siya yung tinutukoy na joy to the world. So, atin itong awitin at sasayawin. So, madali na yung steps natin. So, una, kaya nyo ba mag-swing ng ganito? Yan. So, joy to the world, the Lord is come. So, matapos yun, itataas nyo yung mga kamay nyo. Let earth receive her King. Pababa. Yan. Heaven and nature sing.
Hello kids! Magandang araw sa inyong lahat. So, kumusta na kayo? Kumusta ang celebration nyo ng Pasko? Nag-enjoy ba kayo sa Pasko? Marami ba kayong natanggap na gifts? Marami ba kayong napamaskuhan? Pumunta ba kayo sa inyong mga lolo at lola, sa mga tito at tita, sa mga ninong at ninang? So, alam nyo ba, higit sa lahat, ay mayroong mas magandang regalo na pwedeng ibigay sa atin. Higit sa kayamanan, higit sa pera, higit sa material na bagay. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Sige, close your eyes, bow your heads, and we will pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Samahan mo po kami sa amin pong lesson sa araw na ito. Nawa maintindihan po ng mga bata ang mensahe mo sa araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang mataas, matanyag, maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. And mga bata, so pagka kayo ba ay nakakarinig ng salitang hari o king, ano ang nasa sa isip ninyo? King, king, syempre makapangyarihan, mayaman, ayan. Pag naman nakakarinig kayo ng salitang tagapagligtas, ano din ang nasa sa isip nyo? Iisa lang ang ating tagapagligtas. At ito ang ating lesson sa araw na ito, kung paano ipinanganak ang ating tagapagligtas. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Okay. So, ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal kasi mag-boyfriend sila. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya binalak niya itong hiwalayan. Balak niya itong hiwalayan ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ng salitang Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos o kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Alam niyo ba kung saan ipinanganak ni Maria si Jesus? Siya ay ipinanganak sa isang manger o sa isang sabsaban. Ano ba yung sabsaban? Ang sabsaban ay isang lugar kung saan ito ay tirahan ng mga animals, ng mga hayop. So maraming hayop doon sa sabsaban. So hindi pinili ng ating Panginoong Jesus na siya ipanganak sa mamahaling mga ospital, sa mamahaling mga hotel, pero ang pinili niya ay sa isang sabsaban kung saan kasama niya ang mga hayop doon. So ito ay nagpapakita ng ating Panginoon
ay isang nilalang na mapagpakumbaba. So si Jesus ay ipinadala ng Diyos Ama para isilang sa mundo at ginamit niya si Maria para paglagyan ng bata sa kanyang sinapupunan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. Bagamat si Maria ay tao, kaya siya ay pinili ng Diyos kasi si Maria isang pinagpalang babae, siya ay isang kagalang-galang na babae, kaya siya ang pinili ng Diyos na paglagyan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan para maisilang ang ating Panginoong Hesus. At bakit isisilang ang ating Panginoong Hesus? Isinilang ang ating Panginoong Hesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para hindi na tayo maparusahan. Kasi kaya isinilang ang Panginoong Hesus ay para sa makasalanan, para iligtas niya ang lahat ng tao sa kasalanan at hindi mapapunta sa kapahamakan o sa impyerno. Okay? So kaya isinilang ang ating Panginoong Hesus. At ang sino man na sasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay hindi na papaparusahan, hindi na mapapapunta sa impyerno, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Buhay na walang katapusan, buhay na masaya, nakapiling ang ating Panginoong Hesus. Kung saan, wala nang iiyak, wala nang problema, wala nang magkakaroon ng sakit, puro kaligayahan ang makakamtan pag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Gusto niyo ba yon? Masayang buhay? Wala doong awayan, wala doong suntukan, wala doong iyakan. Lahat doon ay friends, lahat doon ay bati-bati. Walang magkakaaway. Gusto niyo ba yon? Aba, masarap doon. Kaya sikapin natin na tanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas para makamtan natin ang langit, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus. Amen? So ngayon, bilang review ng ating lesson, meron akong questions para sagutin ninyo upang malaman kung nakinig kayo sa kwento. Okay. So unang tanong, sino ang ating tagapagligtas? Kilala niyo ba ang ating tagapagligtas? Sino? Very good! Ang gagaling! Ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus. O ikalawang tanong, saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Yes! Alam na alam nyo Siyempre, si Jesus ay ipinanganak sa isang sabsaban. Okay, very good. Ang gagaling Next, bakit ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Kaya niyo ba sagutin yan? Yes, ang galing! Kaya ipinanganak ang ating Panginoong Hesus upang hindi na tayo maparusahan at ang sino mang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay na kapiling ng ating Panginoong Hesus. Amen. So di ba napakasarap noon na ang kapiling natin ang ating Panginoong Hesus? Hindi na tayo iiyak, wala na tayong problema, wala na tayong kaaway. So masarap ang pakiramdam ng may Hesus sa ating buhay. Kaya piliin ninyo na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus para maging maayos ang ating mga buhay. Okay, children? Very good. So ngayon, tayo ay magkakaroon ng memory verse. Sumunod lang kayo sa akin kung ano po ang ating memory verse sa araw na ito. Okay? Ito ang ating memory verse.
Mateo 1 verse 23. Mateo 1 verse 23, ang sabi doon, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. So again, Mateo 1 verse 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Isa pa. Mateo 1 verse 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Okay, na-memorize kaya ng mga bata? Na-memorize nyo ba yon? Ang dali naman nun, maikli lang, di ba? So, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos upang tayo ay lumaki na may takot sa Kanya, lumaki tayo na mabubuting mga bata. Kasi yun ang natutuwa ang Diyos pag tayo ay lumalaki na tayo ay mabubuting bata. Amen? So, tayo ay mag-closing prayer na. Close your eyes, bow your heads, at wala nang magkukulitan. Panginoon, maraming salamat po sa aming pong napag-aralan sa araw na ito. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na isinilang para po kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga batang ito, patuloy na makakilala po nawa sila sa iyo at lumaki sila na talagang may mabubuting ugali, may takot sa iyo at makapaglingkod po sila sa iyo din sa kanilang paglaki. Maraming salamat po, Panginoon. Bless the children na patuloy na nag-aaral ng iyong mga salita. At nawa ay marami pa mga bata ang makaalam ng balita ng kaligtasan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless mga bata! See you again! So, hello mga bata, para naman sa ating arts and crafts, kailangan natin ng mga gamit na ito. So, kumuha kayo ng gunting, isang bilog na bagay, tulad nito takip, isang bond paper or matigas na papel like Oslo paper, or kung meron kayong mga lumang cardboard, pwede rin, pentel pen, at ballpen or lapis. Kasama na rin ang isang ribbon or kahit anong tali na available sa inyo. Unang step natin, guhitan nyo yung papel na ating gagamitin. So, gumawa kayo ng bilog. Yan, ganito. Pagkatapos, kuha kayo ng gunting at gupitin ang bilog. Fast forward na. Yan. So, pagkatapos nyo gupitin ang papel at ang bilog, Fold. ito siya ipo-fold. Okay na. Okay. Ayan. So, ipo-fold nyo ito. Pagka-fold, gugupitin nyo ulit siya. So, makikita nyo para kang mayroong na muli atin itong ipo-fold ulit. Kita nyo ba? Tada! Nyo ulit yung ating papel kanina.
at mag-drawing ng parang isang almond shape. Magka-drawing niya ng almond shape. Magka-drawing kayo ng isang mukha ng baby. So, imagine niyo may baby nakaswaddle. Yan. Ulitin ulit. So, dahil yung topic natin ay patungkol sa birth ni Jesus, magawa tayo ng isang baby na nakaswaddle. So, pasensya na sa aming drawing. Ano sa akin? Tada! Ididikit. Ayan. So, didikit ko. Ito. Ano, wala siyang baby. Na nakarap sa kanyang swaddle clothes. Ayan. So, meron na tayo baby on a swaddle bilang pag-alala kay Jesus na pinanganak ngayong Kapaskuhan. So, thank you mga bata. Pwede na. So, pwede rin na ilagay ninyo yung kanyang memory verse or kaya yung reason for the season, si Jesus. So, Jesus, the reason for the season. Ayan. So, thank you mga bata. Nawa, nakita niyo gano'n ka-cute nitong ating artwork for this time. Thank you. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.